Ito ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo. Kita mo yung pagmamahal na kaya mo doon sa mga taong nandyan para sa'yo. Handa ka na ibigay sa kanila ng buong buo yung pagmamahal mo. Some of you, gusto mong ipakita yung nararamdaman mo na pagmamahal sa isang tao na iniibig mo. Ang mensahe ng card mo, kailangan mong balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo and habaan yung pasensya mo. Kung ano yung kailangan na pagdesisyonan, pag-isipan mong mabuti, huwag kang magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. Kung hindi ka pa handa, pwede mo naman na isang tabi muna at kung kailan ka handa, saka mo ulit balikan at alamin mo kung tama ba yung gagawin mo na desisyon doon para hindi mo pagsisihan sa huli. Sobra kang nalungkot, nasaktan nung naramdaman mo to, nung naranasan mo ito. Kasi hindi mo inaasahan eh. Sobrang sakit yung binigay sa'yo nung sitwasyon na yon. Deep inside, yung pain na yon, tinatry mong alisin. Andun yung sobra kang nalungkot nung nawala yung mga bagay na gusto mo. Hindi mo inaasahan na mangyayari yun. May blessing na darating or ikaw yung magbibigay. Some of you, meron ditong ibibigay na regalo or minamanifest mo yung financial na matanggap mo. Meron ditong bagong darating na bagong idea para sa'yo or magsisimula na sitwasyon sa buhay mo. Magkakaroon ng linaw doon sa mga nangyari sa nakaraan. At some of you, andun yung may mga bagay kang gusto mong i-remove sa buhay mo. Nagkaroon ng paghihiwalay, ng pagtatapos. Nagkaroon ng ending. Yung situation na yun, hindi nagkasundo. Nagkaroon ng pagtatalo. Some of you, may darating na dito na new beginning or pagsisimula. You're controlling your feelings, your thoughts, your emotions. Some of you, may tao na kumokontrol sa buhay mo. Ilang beses kang nadapa, nasaktan, pero hindi ka nagpapatalo. Bumabangon ka pa rin. Itinatayo mo pa rin yung bandera mo, yung sarili mo, dahil alam mong hindi pwedeng sumuko. Gagawin mo lahat ng makakaya mo. Some of you feel grounded. Natuto ka na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala sa mga taong sasaktan ka lang. Clarify natin ang temperance. Strength and 2 of Wands. Naging matatag ka doon sa mga pinagdaanan mo. May mga plano ka na gusto mong gawin para sa kinabukasan mo. And kailangan mong harapin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo at pagdesisyonan ng tama para hindi mo pagsisihan sa uli kung ano yung mga desisyon mo. Clarify natin ang 5 of Cups. 4 of Cups and Page of
Cups. Someone here is regretting dun sa mga nangyari sa nakaraan na nawala sa'yo. Hinahanap-hanap mo pa rin yun. Kasi andun pa rin yung puso mo. Hindi mo pa rin makalimutan. Some of you may tao na pinapakita niya yung nararamdaman niya towards you, yung concern niya, yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi yung tao na to sobrang malapit sa'yo. Pwedeng kapatid mo, anak mo, or someone na younger sa'yo. And andun yung pagmamahal na pinapakita nitong tao na to. And andun yung panghihinayang mo sa mga nawala sa'yo, pero may mga bagay talaga na kailangan mawala dahil kailangan kang matutunan doon. At the end, dun mo rin naman marirealize lahat kung bakit nangyari yon. Clarify natin ang Ace of Swords. Wheel of Fortune and Five of Wands. Nagkaroon ng end yung cycle, may new cycle na darating na bago para sa'yo. And andun yung may mga nangyari sa buhay mo na struggle, pero unti-unti naman na magkakaroon ng linaw yung sitwasyon. And some of you magkakaroon ng communication. Clarify natin ang The Emperor. Six of Swords and Queen of Wands. Nakita ko na unti-unti ka na nagiging okay. Mas gusto mong kalimutan na lang yung mga nangyari. And gawin ko ano yung makakabuti para sa'yo. Very passionate ka sa mga dreams mo, kaya mas gusto mong bigyan ng focus yung mga pangarap mo na maabot mo. Clarify natin ang Three of Swords. The Fool and Death. Meron kang bagong journey na harapin dito. Kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, mas gusto mo na lang na kalimutan na yon at mag-umpisa uli. And unti-unti magkakaroon ng pagbabago dito. Clarify natin ang Ace of Pentacles, Three of Swords, and Four of Wands. Minamanifest mo na dumating yung taong para sa'yo, yung taong mamahalin ka kahit anong mangyari. And gusto mong makuha kung sino yung tao na magbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal. And someday, darating din yung panahon na ibibigay din sa'yo yung tamang tao. Huwag kang magmadali dahil may kanya-kanyang time yan na ibibigay din sa'yo kung sino yung nakalaan. Clarify natin ang The Tower. Some of you, magkakaroon dito ng proposal or iniisip mo na one day, makuha mo rin kung ano yung nararapat para sa'yo. Queen of Pentacles and Ten of Pentacles. May new beginning dito na darating, which is andun yung itatry mong mag-invest uli ng panahon, oras, ibibigay mo lahat ng makakaya mo. Kasi handa ka na naharapin yung panghabang buhay na relasyon, yung pangmatagalan. Some of you, you're thinking about to invest sa pera, sa kabuhayan, kasi gusto mong magkaroon ng stability sa financial, and may darating dito na abundance and prosperity. Clarify natin ang Nine of Wands, Eight of Cups, and Six of Pentacles.
andun yung unti-unti ka nang nakakalimot. Gusto mo nang gawin kung ano yung nararapat na harapin para sa kinabukasan mo. And may blessing dito na darating. Mas gusto mo na lang ibigay kung ano yung makakaya mo doon sa mga nandyan para sa'yo, yung darating para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Cleanse and detoxify. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you to develop life-affirming ways to deal with stress and as well as ease any sorrow at shredding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your nearly purified body. Ang mensahe ng gabay na kailangan mong alisin yung mga bagay na nagpasakit sa puso mo, yung mga burden na nararamdaman mo, yung nagbigay sa'yo ng stress, kalungkutan. You need to remove all the negative pattern or negative things, emotion, feelings na nararamdaman mo. Kasi kung hindi mo yan ili-let go, mahihirapan ka, ikaw rin yung mabibigatan. Naka-move on na yung kasama mo, yung tao na nakit sa'yo. Pero ikaw hindi pa. Isipin mo na mas mabigat na dalhin pa yung mga bagay na masakit para sa'yo. Mas maganda na maging positibo ka na lang sa mga pananaw at bitiin mo sa buhay na gusto mong makamit at i-attract sa buhay mo. Basta gawin mo lang palagi kung ano yung magpapasaya para sa'yo at magdasal lang. Maniwala ka na yung mga pangarap mo, makakamit mo rin yan and i-attract mo yon. Be thankful kung ano yung meron ka, kung ano yung dumating sa'yo. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.